So guys, good day again. Welcome to Kusina ni Kabise. So ngayon gagawa tayo ng homemade Spanish sardines. So instead of buying, pwede naman tayong gumawa ng sarili. So napakabilis na ng ingredients nito ha. Tamban, sardines, fish, patis, fish oil. Meron tayong sibuyas, bawang, carrots. Meron tayong bay leaf, tapos sile, fresh sile or dried chili, it's okay. Meron din tayong bawang and oil. Olive oil ang ginamit ko dyan guys, okay? So, be sure yung tamba natin malinis na. Tanggal ang ulo, tanggal ang buntot. Tapos, linisin natin ng maigi. So, ganito lang ang pagsalansan niya, napakabilis lang. So, sa ilalim para maiwasan natin masunog yung isda, lagay natin yung carrots, lagay natin ng bay leaf. So, yun yung pinaka-cushion niya. Tapos, lagyan natin ng sibuyas. Tapos, after that, lagyan na natin yung olives. Maglagay tayo ng olives din. So, layer by layer siya, guys. Tingnan nyo yung ginagawa ko. So, yan. So, depende sa inyo kung ilan isda yung first layer nyo. Okay? So, tansyahin nyo lang. Yung tamang-tama lang. Tapos, after that, ganun ulit, second layer, maglalagay ulit tayo ng another cushion niya. Lagyan natin ulit ng carrots. Okay, salansan lang natin ng maigi para hindi magdikit-dikit yung isda. Lagyan natin yung bay leaf. Okay, then garlic. Damihan nyo yung garlic guys. Napakasarap nito pag maraming garlic. Tapos yung pamintang durog, sibuyas. So yan ay second layer natin. So lagyan na natin ulit ng isda. Okay. Doon sa paglinis pala ng tamban guys ha, tanggalin nyo yung ulo, tanggalin nyo yung buntot. Tapos, para wala ng dugo, for sure, binababad ko yan sa asin na may tubig. Mga 30 minutes, tapos tatapon ko na and then rinse it again para malinis yung isda natin. To be sure. Okay? So, yan yung second layer ko guys. So, yung third layer, ibubuo ko na. Konti na lang yung isda. Actually, 1 kilo lang yung nabili ko eh. So at least layered by layered. Tapos ayan. Tapos yan yung sibuyas. Okay. Tapos lagyan na natin ng oil. So yung oil, tansyahin nyo. Siguro makakalahati nung, dapat kalahati nung isda medyo lubog. Tapos yung patis, lagyan nyo rin ng patis. Nilagay ko sa patis dyan, mga depende sa panlasa nyo. Eh, mas gusto ko medyo maalat na masarap eh. So, pagtapos yan, lalagyan ng water. And the most important thing, pakukuluan nyo yan sa pressure cooker ng 1 hour. So, ayan yung finished product natin guys. Mangangamoy yan, napakasarap, napakabango. Okay guys, thank you very much. Please like, share, and subscribe. Napakabilis lang gawin yan guys. Kayang-kaya nyo yan. Thank you.